Matapang na napahayag si Expedia Jonathan Morales ng katotohanan patungkol sa pagkasangkot sa illegal drugs ng ating Pangulong si Bongbong Marcos Jr. at inilahad nito ang mga detalyadong nakaukit sa isang pre-report execution. Huhulihin na sana ito ng PDEA, but unfortunately ay may humarang kaya napahanga ang lahat sa katapangan na pinakita ni Jonathan Morales, ang Expedia agent. At isa na dito ang pagpa-drug test si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na umabot lamang ng 2 minuto. Move on na ako. Noong 2021, okay, nagkaroon ng drug test, siyempre, si Marcos Jr. bago siya tumakbo dahil yun ang panawagan na dapat lahat ng mga kandidato sa pagka-presidente ay mag-undergo sa drug test. Sa kanya po, mahigit 2 minuto lamang na ito ay pinatest at pinama ng doktor ng St. Luke's. Bilang ikaw, as PDEA agent, kayo po ba ay nag-undergo din kayo ng drug test bago kayo mag-assume ng inyong office or trabaho? Opo, pagka nag-refuse ka sa ganyan, kaso yun. So ito po bang 2 minute drug test niya? Kapanipaniwala po ba to, sir? Hindi po. Kasi ang resulta, maabot po ng ilang oras siya. Bigit kumulang sa 3. Hindi ako nakakamali. So hindi raw talaga kapanipaniwala ang drug test result ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ginawa sa St. Luke Hospital. Siyempre, pag-upo pa lang at pagpalista ay more than 2 minutes na. Siyempre, kahit sabihin kaibigan niya yun, ang doktor, kukulangin pa rin ang 2 minutes. At siyempre, pupunta pa siya ng CR para kukuha siya ng urine. Right after, dadalhin pa yan sa laboratory. And you have to wait for the result. So where is 2 minutes? Maliban na lang kung tanga ang mga kausap niya. Siyempre, hocus-focus yan dahil positibo talaga siya. And never niyang sinagot ang mga issue regarding sa drug test at drogang kinasasangkutan. Maaari ding ipatawag ang mga doktor na kumuha o sumori sa drug test ni Bongbong Marcos Jr. dahil napaka-questionable ang mga resulta nito. So, maliwanag mga kababayan. So, baka po sa Senate, pwede rin itong pag-usapan na ipatawag yung mga doktor kung sino man ang meron sa kanya. Kaya po nung sinasabi ko sa inyo, no, doon sa power ng PDEA, no, na mag-issue ng, ng subpoena, sa mga ganyan, po pwede po nila ipatawag yung doktor, yung medical technologist, yung drug testing facility para once and for all makapagpaliwanag sila bakit ganito. Kasi pagka ganyan, merong mga naging questionable yung kanyang drug testing result. Yun, may dapat may managot. At dapat pagka ganyan na pinagpapaliwanag yung mga nandyan sa drug testing result, dapat ulitin. Okay. At ayon kay Marlica, kung bakit hindi ito magpapadrag test si Pangulong Bongbong Marcos sa mga panawagan ng taong bayan nang sa ganun ay mapatunayan na kung siya ay positibo o negatibo sa illegal drugs. Kaya ito ang sagot ni Jonathan Morales, ang Expedia agent. Baka may tinatago. Kasi kung walang iniwan yan doon sa mga doon sa mga operator o mga law enforcer na umiiwas sa drug test. Ito yung mga alam naman na common na gumagamit ng illegal drugs. Ang taong natatakot lamang sa mga ganyan o umiiwas, ito yung mga natatakot na mag-positive sila. Kasi yan naman yung basihan kumbaga sa scientific method hindi naman po pwedeng ang isang paghihinala o akusasyon na ang isang tao ay may cancer o merong anuman ang dyan scientific method, diba, through laboratory testing. Katulad dyan kung drug use, dapat mag-undergo siya ng drug test. Pero sa kaso niya, at alam naman ng ng mga tao na mukhang meron siyang ginagawang
negative. Kaya ang demand sa kanya, lalo yung grupo namin, ang demand namin sa kanya is hair follicle drug test. Kumbaga sa inyo, talagang yun, makikita talaga kung kahit na matagal kang gumamit, makikita ron. At kahit na matagal o bago, makikita. Kung gaano kang katagal. Yung period, parang yung ginagamit na test doon sa mga diabetic, patient. Diba? Merong kinukuha dito, merong kinukuha talaga dito sugar level. Kung ilang buwan, nakikita. Ayon kay Jonathan Morales, ang Expedia agent, ang pagbabasihan upang malaman ang isang tao na ito ay gumamit ng illegal drugs ay ang kanyang buhok at malalaman din kung gaano na ito katagal gumagamit. Kaya ang panawagang ito ay isang napakalaking challenge sa Pangulo ng Pilipinas.